Pastor, kapag ba naghiwalay ang may kasal, pwede ba ulit silang mag-asawa ng iba pero kasal sila sa una? Ang kasal kasi, ibig sabihin ng kasal ay sakramento yan. Yan at saka, pag kinasal ka, sa Amerika kasi mayroon siyang divorce. 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 Pero dito sa Pilipinas, wala pa siyang divorce. Ngayon, kung maghiwalay kayo, magtiis ka na ikaw ay hindi mag-aasawa. Kaya nga sabi ng Biblia, na pinag-iingat tayong lahat na tayo ay huwag magipagpamato o huwag mag-isama sa mga hindi sumasampalataya. Halimbawa, mag-aasawa ka na hindi sumasampalataya. Pag yan, babaeng iyan, nagloko, logi ka. Halimbawa, ang asawa mo hindi sumasampalataya, nagloko yan at kinasal kayo, nagloko yan, logi ka. Kasi hindi ka pwedeng mag-asawa, sabi ng Biblia eh. Logi ka dyan. Ay anak ng demonyo yan eh. Ay di sisirain ka lang. Kaya nga sabi sa 1 chapter 10 verse 10, yung mga kampo ng diablong yan ay huwag kang magbibiro dyan. Kasi yung mga kampo ng demonyo yan, pag ikay nasira niyan, lalo Kristiyano ka, ay hindi ka na pwede mabing mag-asawa. Kasi kasal ka eh. Ngayon, yung mga hindi mananampalatayang naging asawa mo, pwede yan magpakasal kahit ilang pa ang pakasalan yan eh. Kung kaya niya eh. Pag yan nagipit, magmumuslim pa yan. Para lang ma-absulto siya. Pero ikaw, na Kristiyano, nasaan ka ngayon? Yan ang tanong, kaya matitigas ang ulo ng mga payo ko dyan sa mga kabataan Kristiyano. Huwag na huwag kayong mag-aasawa ng hindi Kristiyano. Kalbarin niyo yan habang kayo nabubuhay pa. Kaya nga sinabi ko sa inyo na huwag kayong mag-asawa. Tingnan natin sa sa Malakias chapter 2 verse 15. Tingnan natin. Malakias chapter 2 verse 15. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ang dayunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supli. Kaya tuwalin ang pagtaksila ng babaeng pinakasalan ninyo nang kayo'y kabataan pa. Sige, tuloy. Nasusundan ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-aasawa, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Napoprota ko sa taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga, maging tapat kayo sa inyong asawa. Yun. Yung pala, pagkatapos ng mag-asawa, halimbawa hindi mananampalataya na pangasawa mo, maghiwalay kayo, nagagalit ang Diyos dyan. Kaya yung mga mananampalataya na nag-asawa na hindi Kristiyano, pag kalbarin niyo yan habang kayo nabubuhay, kasi sabi ng Biblia, hindi pwedeng magipamatok ang kambing at saka ang baka. Pwede bang pagpaparisin mo ang baka at saka ang kambing, di ganyan niya, paano mo malalagyan niya ng ano ba tawag yun, yung diko? Pamatok, paano niyo ba malalagyan ng pamatok yung ganyan? Kahit anong gawin mo dyan, hindi mo kayang lagyan ng pamatok. Kaya nga hindi kayo pinag-asawa nang hindi sumasampalataya sa Diyos. Dahil pag kayo nag-asawa, iyan anak ng demonyo, pag iyan nagloko, patay ka ngayon. Ikaw ang may iwanan doon sa Kalbaryong sinabi dito sa Malakias na nagagalit ang Diyos sa mga taong naghiwalay. Kung hindi sumasampalataya, sasabihan ka na hindi sumasampalataya, huwag mong papakialaman yung taong yan dahil yan natutulog lamang ang evil spirit niyan. Pag iyan nabuhay, ikaw ang kakalbaryo mo yan. Kaya marami yung mga Kristiyano ang nalalagay sa alanganin, naghiwalay, subalit siya hindi na makapag-asawa. Kung siya makapag-asawa man, kalbarin niya yan. Sagutin niya sa langit yan kung ano ang sabi ng Diyos, napuput ako sa mga taong naghiwalay. Ngayon, kalbaryo mo yan, sagutin mo yan habang ikay nabubuhay.